Anyway, mga bossing, pumunta tayo kay, sino ba 'to? Kay Inday Sara Duterte muna, 'no? Kay Inday Sara Duterte ho, mga bossing, ito. Narito ang express. Kasi po may pahayag ang ating Pangulo, eh. Nagsalita po ang ating Pangulo, eh. At ang sagot po ng Vice Presidente, mga kababayan, ay tumawa lang. Tinawanan lang po ang ating Pangulo. Pakinggan natin, mga bossing, ha? Tinawanan lang ni Vice President Sara Duterte ang alok na dialogo ni Pangulong Bongbong Marcos para sa unity. Narito ang express report. Alok na dialogo para sa panawagan na unity ho, mga kababayan. Magkaayos tayo, magpapasko, eh, no? Ayaw. Hindi, hindi pwede. Mainit ang ulo ng Vice Presidente, mga bossing. Ayaw ng ganyang mga usapan. Oh. Bril Montalvo. Siguro hindi matanggap ng Vice Presidente. Makikipag-ayos ka sa akin, makikipag-dialogo ka ng unity, maayos na pag-uusap. Eh, inilagay mo nga sa oblo. Oh. Inilagay mo nga sa oblo yung tatay ko na hanggang ngayon problemado kami kung paano iuuwi ang aking ama. Di po ba? Wala tayong magagawa. Yung ama mo dati, eh, matigas nung siya ay presidente, eh. Hindi pwedeng makasuhan, hindi pwedeng ganito, ganyan. So, alam nung mga nagkakaso sa kanya na walang patutunguhan kung magkakaso sila sa Pilipinas, lalo na nung panahon na nanunungkulan ang dating Pangulo. So ano ginawa nila? Ayun, pumunta po sila, mga kababayan, sa The Hague, sa ICC, na alam nilang papansinin po sila. At nung mga panahon na hunay yun, mga boss chipamo, sir, ay ganun tayo, oh, sa ICC. Maayos, oh, yung ating pagsasamahan with ICC. No, kaya may jurisdiction tayo. Kailan lang naman umalis yan, eh, di ba? Nung nalaman na ng dating Pangulong Duterte na siya ay iniimbestigahan na ng ICC, dun lang naman, eh. Dun na natakot ang dating Pangulo. Oh, di na kami sali dyan. Ayaw na namin dyan. Di ba? Tapos nang bago arestuhin, ay sipain ko pa yung ICC. Ganun pa ang dating Pangulo, eh. Di ba, mga kababayan? Para sa unity, handa raw makipag-usap si Pangulong Bongbong Marcos sa lahat, kahit pa kay Vice President Sara Duterte. Natanong tungkol dyan ang bise. Ganun pala, no, yung sinabi ng kahit kay Sara Duterte pa, okay lang, basta kapayapaan at para pagkakaisa ng Pilipino. No, ganun. Nakita nyo naman po, mga kababayan, simula pa lang po ng umpisa ng kampanya ng Pangulo, simula pa lang po ng kanyang pagtakbo, mga boss chipamo, sir, ay ano na po, unity naman po talaga, eh, di ba? At nangyayari ho yan, mga bossing. Yung dating mga kaaway, yung dating mga hindi kasundo at bumabardagol kay Pangulo, ano nangyari? Ayan, ngayon po ay sumusuporta sila kay Pangulong Bongbong Marcos. Etong mga ito, yung mga DDS, sila Vice Presidente, ang hirap kay unity niyang mga yan. Bakit po, mga bossing? Ang gusto kasi nila, sila yung nasa ibabaw, sila yung nasa taas. No? Hindi papayag, hindi papatalo nang hindi sila yung nasa taas. Eh kaso ayaw na po sa kanila ng mamamayang Pilipino, mga boss. O paano gagawin doon? Pipilitin ang mga Pilipino? Di ba? Pipilitin yung mga Pilipino na hindi. Sabi ni Gerald Evans, Sara Mau, ikaw pa may ganang tumanggi kay PBBM, ikaw tong salot sa Pilipinas. Hindi ho, kasi ikaw naman ba papayag ka? Ito si PBBM din, eh. No? Mapang-asar din. Ikaw ba papayag ka na makipag-unity doon sa presidente na alam mo na isa siya sa nagpakulong? Ako, mga bossing, kahit magalit kayo sa akin, ako ho ay naniniwala, no, na si Presidente Bongbong Marcos, meron niyang utos na may go signal yan na arestuhin na ang dating Pangulong Duterte. Naniniwala ho ako doon, mga bossing, kahit anong tanggi po nila. Ang sagot niya? Buntong hininga. Nasa hig na naman ang Vice Presidente, oh.
Biruin mo, parang buong taon yata up, out, in and out ang ating Vice Presidente. Parang buong taon ho yata mga kababayan ay dahig, dahig, dahig. Bring him home ang ating Vice Presidente. Samantalang ito ang ating Pangulo. Kaliwat kanan ang proyekto, kaliwat kanan ang pagsugpo sa korupsyon. Sa kanila, hayahay lang. Kaya ho tinigilan na din ng mga DDS, mga bossing eh. Yung pang-aasar o yung pang-iinsulto kay Pangulong Bongbong Marcos na puro lang po puro lang po biyahe. Di ba? Puro biyahe lang si Bongbong Marcos. Ano yung sinasabi ng mga DDS eh. Ang ending po eto. Nung huli po nating pagbilang mga kababayan, simula po nung naaresto ang dating Pangulong Duterte hanggang kung di ako nagkakamali, mga bandang Setyembre ho, 16 na labas-masok ng bansa na ang nagawa ng ating Vice Presidente, mga kababayan ha. Biruin mo po yun. Tapos ang iisang sigaw lang po o ang iisang ginagawa lang po ay bring him home lang po. Tapos eto, kung sakali daw kahit si Sara Duterte ang makausap niya o kausapin, para sa unity, pagkakaisa ng bayan. Sagot pa ng Vice Presidente, ay, buntong hininga. Hindi talaga makikipag-unite yan. Hanggat hindi ho nila naaagaw ang kapangyarihan at pwesto. Yun naman po ang gusto nila dun eh. Kasi po kapag sila na ang nakaupo, lahat po mga bossing, nung mga may kaso, yung mga human trafficking, kagaya nila Roque, pati po yung mga impeachment, yung mga confidential funds, etc. na mga yan, ay naku po, burado na yung mga yan. Malamang si Roque, baka kinabukasan lang ho, umuwi na agad yan eh. Yan ang hinihintay nila Chavit Singson. Kaya po paulit-ulit sila Chavit Singson, sila Roque, nasirain po ang ating Pangulo. Ang problema nila, hindi nila masira. Kasi madami pong mamamayang Pilipino ang nakasuporta po kay Pangulong Bongbong Marcos. Okay. Tatawa na kayo dyan. Tapos kapag sa mga susunod na araw, pagka si Bato naaresto na, iyakan naman. Sabi ni Kia na maganda, for sure, absuelto lahat. Sabi ni John Campos, hindi rin makakaupo yan si Inday Lustay. Panay travel ba naman? Kakatanggap lang ng pondo, lumayas na naman. Wala eh. No, okay lang sa mga DDS ngayon yung ganun. No? Pero yung kay Pangulong Bongbong Marcos, pag lumalabas ho ng bansa, mga kababayan, naglakwat siya na naman ang ating Pangulo. Pero mga bossing, pag lumabas po ng ating bansa ang ating Pangulo, mga kababayan, may bit-bit po. 3,000 trabaho, investments. Ito ang bit-bit po nito. Ano to? Anong bit-bit ng Vice Presidente, mga kababayan? Wala. Sarili. Nasa The Hague, Netherlands si VP Sara para bisitahin ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC Detention Facility. Habang naroon, nagpasaring din ang bise tungkol sa korupsyon. Malungkot ang Pasko natin. Dito pala galing yung malungkot ang Pasko. Kayo lang po, Vice Presidente. Tsaka yung mga ibang korap kasi, sinusugpo na ni Pangulong Bongbong Marcos. Lalo na yung mga natanggalan ng pogo. Malungkot daw at isa sa balita diyan yung kumakalat na chismis si Amy Marcos may pogo daw ho. Kumbaga hindi natin kumpirmado pero yun yung kumakalat na chismis na may pogo daw si Amy Marcos kaya nagkakaganon kay PBBM. Si PBBM ba naman kasi ang nagpatanggal ng pogo? Dahil hindi natin gusto ang mga nangyayari sa ating bansa. Ayun lang yun. Masaya kami sa nangyayari sa ating bansa. Lalong-lalo na yung mga iskandalo sa korupsyon at yung pag-aabuso sa posisyon. Si Pangulong Bongbong Marcos ang nagpaumpisa ng mga investigasyon patungkol sa mga korupsyon. Kaya wag kayong arte-arte dyan. Si Pangulong Bongbong Marcos ang nagpasiwalat ng lahat ng mga yan. Dahil gusto nga niya talaga na maubos ang korupsyon sa Pilipinas, mga boss. No? Tanungin mo yung DDS. Tanungin mo
Paano mo sasabihin o paano mo papatunayan na si Bongbong Marcos ang mastermind niyan? Kung eto siya ang nakikita natin na talagang porsigido na lumaban sa korupsyon. Walang may sasagot yan mga yan, mga bossing. Ang sasagot sa inyo, boss, tingnan mo nga yung paligid mo. Oh, bagsak na ang Pilipinas. Hindi! Pag inulit mo, hindi! Sagutin mo ako. No, bigyan mo ko ng ebidensya o bigyan mo ko ng pagpapaliwanag kung paano mo i-connect si Bongbong Marcos, si Martin Romualdez na sila talaga ang promotor sa ganyan. Wala akong isasagot yan. Wala po, mga kababayan. At mga opisina ng gobyerno. Pinaghahandaan na rin daw ni VP Sara ang muling pagsasampa ng reklamong impeachment laban sa kanya. Ay, dapat lang. Hindi titigilan. Yun, bakit to? Hindi naman nila nasagot yung unang impeachment eh. Diba? Yung unang impeachment to, mga bossing, wala. Ang dahilan nila, ay hindi po pwede. Yung 2 o 3 o 4 na impeachment sa isang taon. Yun lang o. Pero yung katanungan ng mamamayang Pilipino, nilustay mo, ginamit mo sa walang kapararakan, no? Ninakaw mo ba yung pera ng bayan? Wala po sagot doon. Yun pa din po ang tanong ng mamamayang Pilipino. Kaya nga sabi ko, kung ako si Sara Duterte, kumuha, nagbayad ng 16 na lawyer, tapos hindi man lang malinis yung pangalan ko. Eh si Sante sa akin yung mga lawyer na yan. 16 ha? Oh. Sa 16 po ba, meron bang meron po ba tayong narinig na reason nila kung saan napunta o depensa nila kung saan napunta yung pera ng bansang Pilipinas? Sa 16 ba, may nagsalita man lang na idinepensa si Sara Duterte para linisin yung pagbabanta sa buhay ng Pangulo? Wala. Kaya nahinto po yung impeachment o kaya po nandoon sa archive yung impeachment dahil po doon sa sinasabi nilang hindi pwede ang impeachment ng doble-doble sa isang taon. Yun. Kaya po sa Pebrero, mga kababayan, bukas ulit ang impeachment na yan. Kaya ho sa Pebrero, mga kababayan, mag-uumpisa na naman po yan. At tinitiyak ko ho, mga bossing, magiging ho yan, magiging tawag doon, magiging planchado ho yan, mga boss. Paano planchado? Siyempre, nabutasan sila nung mga nakaraan di ba? Ang gagawin nila niyan, aayusin na nila ng maigi yan. Na sinisigurado nila at sisiguraduhin nila na kailangan talagang ang sasagutin ni Sara Duterte ay yung mga ini-issue sa kanya. Confidential funds, bribery, tapos etong pagbabanta sa buhay ng presidente, asawa ng presidente at pinsan ng presidente. Baka dagdag na din po dyan yung laptop na ito pong na-plug ng COA, mga bossing. Diba? Wala na. Nasa hocus-pocus na sa Supreme Court.